MJ, Oh ang my saya-saya. gosh! Happy Saturday sa inyo. Damang-dama na talaga natin. Feel na natin ang Pasko. Kagabi, nag-Meralco Christmas lighting pa tayo. Alam mo, pag-usapan natin mamaya yan dahil sobrang ganda ng Liwanag Park. Actually. Nangangabog. Naalala ko tuloy yung parang Roppongi area. Natutuwa ako dati doon sa train. Nandun pa rin ba siya? Yung pwede kang Yes! sumakay. Tranvia! Buhay Ang siya! cute! Tsaka alam mo, Naka-enjoy ako doon. oo, With that 1.1 million LED lights ang gamit lang naman nila. Wow! Tapos maganda to kasi open to the public, free siya, no? Yes, starting Sunday, 6 to 10 p.m. Pinambungad ko na yan mga inay dahil what's in Nay. Diyan yung ipasyal yung mga anak ninyo. Dahil hanggang 3 Kings pa yan, January 6. Ay, nakakatuwa. Oo, diba? So, Oo. syempre, isa na yan na ma-check sa listahan nyo kung di kayo magkanda uga-uga this season. Oo Dahil nga. sunod-sunod yung mga kaganapan. Ikaw ba, Inay Pat? Ano yung mga ganap mo? Oo nga, galing ako sa party kagabi. Alam mo, halata sa Oo. boses. So, guys, hinay-hinay lang ha sa kain at Grabe. saka sa inom. Kasi Okay. ayan, minsan yung kalusugan nyo at saka yung boses nyo, naapektuhan. Oo nga, sige na, uminom ka na ng tubig, ako na magbabasa. Charot! Hindi, pero totoo yan. Alam mo, I don't blame you, Inay Pat, dahil nga parang nung una, sabi ko, parang hindi natin ganun ka-feel yung Christmas season this year, Yes. di ba? Parang may friends ako kilala, hindi nagtayo ng Christmas tree kasi nga sobrang busy, grabe yung mga demand. Pero, pagtingin ko dun sa social calendar tsaka sa mga coverage, para ngayong araw na ito, sobrang daming ganap. May French Film Festival, merong Malyari press conference para sa MMFF, kasi may partnership sila with Warner Brothers. Tapos yun, meron pang si Michelle D, mag-a-arrive na tonight at birthday ni Miss Ray Tan ng Beauty Derm. Happy birthday! O, diba? Ayan, congratulations kay Michelle D. Kasi nakaka-proud naman yung performance niya. Oo, nanalo diba? pala siya ng national costume, pahabol lang po, pinahabol ng ng Miss Universe organization. Pero Congrats. anyway, sabi mo nga hinay-hinay lang, 'di ba? Oo, kailangan kasi yan. Kasi kailangan natin isipin ang ating kalusugan. Oo, kaya bonggang-bongga yan. Kaya huwag kayo mag-worry mga inay, dahil nandito kami Inays to the rescue. Ako po si MJ Marfori. At ako naman, si Pat Fernandez. At ito ang Inay ko po. Sagot po namin yung siksik na kwentuhan ngayong huling linggo ng Nobyembre. Grabe, huling linggo na pala. Bubungad dyan ang ating seryosong topic tungkol sa ating juvenile system. Kamustahin natin yan, lalo na syempre ngayong holiday season. Kamusta ba yung mga bata nating delinquents? At ano nga ba dapat gawin sa mga bata pa lang nagkakasala na po sa batas? And after that, pag-uusapan din natin yung mga nagkakasala din dahil naman sa sobrang pagkain. Hindi ako nagbibiro. Kailangan natin mag-ingat, ihanda yung mga sistema natin, yung mga kaha natin dahil talagang kaliwat kanan ang sakit. Kaliwat kanan ang mga pwede mong makuha gaya na lang diabetes, 'di ba? Paano nga ba mai-enjoy ang kainan nang hindi ka nag-overboard? At pag-uusapan din natin yung programa ng isang eskwelahan sa homeschooling. Hindi matapos-tapos yung mga homeschooling topic natin dahil ang daming mga inay na ginagawang advocacy pa rin 'yan. Pero syempre, bukod sa topic ng homeschooling, mahaba rin kasi school break. Baka may ma-pick up tayo mga inay, mga itay, lahat na nakikinig ngayon, lahat ng mga caregiver, kung anong pwede natin gawin para sa mga kids at home. Totoo. Diba? Para hindi mo ma-break yung momentum. Oo. Kasi diba sa school, sobrang aral. Kailangan tuloy-tuloy pa rin kahit bakasyon. Oo. So, samahan nyo kami sa isang oras ng kwentuhan ngayong umaga. Tumutok dito sa 1PH Single Channel 1, sa Single Play app, pati na rin sa Facebook and YouTube ng 1PH. Mag-comment, mag-subscribe at mag-share kayo mga inay. And for those on the go, mapapakinggan nyo po kami sa Radio 5 92.3 True FM. Oo, at sa mommy community natin, pasadahan lang natin yung ilang mga nag-viral na video dahil nagsalita na nga ang inay ng batang nasa ice cream viral video. Dahil kung matatandaan ninyo, ito yung video ng isang tatay, diba? Kung saan talaga makikita ang isang batang gusto niyang tikman ng ice cream ng kanyang anak. Pero si itay tumangging bigyan ng bata na parang napahiya ba at kalaunay pinost pa ang video online. Buwelta tuloy ng nanay ng bata anong motibo para pa i-post ng video at gawing content. Kumakalat na rin daw ang video online kaya nagpasya na silang umaksyon. Nakipag-ugnayan na sila sa otoridad para sa legal na pagtugon sa insidente. Panoorin natin to. Bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views, para sa pera. Kaya, ayan po ang mga dahilan
hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary Online traction. reward for views, for content. Grabe. Wala Alam mo namang yung extraordinary dun sa video. Paano siya nag-trend? Yun na nga, hindi kasi nga Kakaiba. parang pinapahiya yung kid. Alam mo, it tells more about the uploader kung gaano kabalahura yung ugali ng uploader at walang values. Anyway. Rather than the kid, honestly. And sa mga gustong kumita online, kahit na wala silang class, tsaka values, tsaka modo, wala silang pakialam, basta kumikita sila. Hindi, yung Sadly. mga viewers din kasi parang be more discerning, no? Kapag merong mga videos sa gato, huwag yung pansinin. Kasi Oo. pag tinapos niyo yung video, kikita pa sila. Wag Oo na. nga, wag na. Wag na Okay? bigyan ng Don't support at pero all. naintindihan ko na kung ba't triggered si mommy. Oo. Diba? At the expense of her child. Eh yung child na nag-a-ask for, diba, ice cream, napaka-normal behavior. Mm-hmm. Napaka-normal. Diba, sa bahay mo, hihingi, pipilitin talaga nila. Totoo. And then, tsaka, asan sila? Nagbabantay ba siya nung time na nangyari I'm not to? so sure Dapat about yun, that. napigilan lang, anak. Huwag ka, nagvi-video sila. Dito Yeah, tayo. pero syempre kasi 'di ba, I mean sometimes 'di ba, it's out of your control, 'di ba? Kunwari si Leggy tsaka si Leon Hindi, naglalaro may dun. age usually yan eh. May depende sa provider ng Oo. facility. Usually, pababantayan nila pag, I Oo, think, pag- below 7. Actually, Diba? oo. So, ako, ang tip ko sa inyo para hindi mapagsamantalahan yung mga anak yung mas mahirap kasing ipaput down pag nandyan na yung video. Oo, may point ka dyan. Iyan mo na lang. Anak, nagvi-video sila, naggagawa silang content. Tara dito tayo sa kabilang area. Oh. Hindi tayo sure kung may value sila. Charot. or discerning people. Oo, mahirap diba, kasi, of this world. lalo na kapag stranger. So, kailangan Yeah, talaga. di mo masabi minsan yung ugali talaga. Be more no? vigilant, guys. Pero alam mo, doon yun nasa-shock ako eh. What these viral videos do and have us an effect to people, right? That you bend and you really forget, 'di ba? What is morally right or kumbaga how to act in accordance to syempre what is proper. That's right. Wala na proper Mars. Kasi ngayon, magje-January, 'di ba, kailangan talaga natin i-analyze, no? Yung anong priorities natin, anong mga values dahil talaga. ito ang sinasabi mo dahil uso yung mga resolution. Yes. So, siguro, sana ngayong gawin ni resolution. 2024, ilista nyo yan na resolution nyo. And ito, mag-ready kayo ng tissue, mga inay. At Ay. nakakaiyak tong susunod nating kwento. Kasi isang bata ang ini-interview sa isang Korean reality Ay, oh my show gosh, about nakita ko parenting. yan. At sa interview, sinabi ng bata na mag-isa siya sa bahay at walang nakikipaglaro sa kanya. OMG. At kwento ng 4-year-old na bata, natatakot siya sa tatay niya kapag nagagalit dahil harsh itong magsalita. At habang ang tingin niya naman sa inay niya ay hindi siya ito mahal dahil nga Grabe, no? Oo, syempre 4 years old ka, no? So, feeling mo, hindi kasi nakikipaglaro daw sa kanya yung mom niya. So, hindi rin maiwasan ng mga magulang niya na maiyak habang pinapanood separately yung interview ng mga bata. Let's watch this. Ayan, parang ayaw nila papanoorin. Ayan. Mars, ayaw nila papanoorin. Nung Ayan, bata ayan. ako, may time na, Oo. na single child din ako. Medyo nakaka-relate ako sa kanya. Tapos Oo. busy yung parents ko magtrabaho. Pero at least, may nakausap siyang programa sa telebisyon, ano. Ayan, nakikita natin siya naglalaro mag-isa. Tapos, ayan. Sobrang cute kinakausap niya, siya. grabe. Sobrang cute niya kasi, ayan, no. Pero alam mo, iba rin kasi yung parang yung sistema sa Korea, parang iba rin yung work hustle, 'di ba? Iba rin Totoo. yung dynamics ng pamilya. At saka mahalata ng mga renta doon, pagkain, parang ganon. I mean, yeah, that could have an effect. But Hindi pwedeng one parent lang yung mag-work. yeah, exactly. Unlike here, pwede kang maiwan. Yes. Oo. Kaya, Not for all, but for Oo. most. Pero ang galing nung researcher nito, napapayag Sobra! nila yung parents Oo. na mag-appear talaga yung kanilang anak. Kasi kung Grabe. ako yan, medyo mapapahiya ako na. Hindi, pero Ganyan kasi yung there's bata. a lesson to be learned here, 'di ba? Kaya nga tayo nakaka-relate at nag-viral ito is because sometimes maybe we know of someone or maybe in our family we saw these kinds of dynamics. But anyway, ito na dumako na tayo sa ating main topic, Yes. inaypat ang Medyo juvenile sensitive. system awareness. Totoo, kamusta na nga ba? Kasi nakita natin, 'di ba? Sa marami rin pong viral video, marami rin pong mga news item na minor de edad ang sangkot Yes. sa mga gulo. So ano to, inaypat? Minsan kasi
abusive yung mga adults na nagmamanipulate sa mga bata. And tukol ito sa mga kabatang lumabag sa batas. So, maaaring nakagawa sila ng kasalanan sa kapwa o sa estado. Sobra, kaya nakakaloka talaga yan, no? Paano nga ba yung intervention sa mga ganitong pagkakataon? May mga programa nga ba dyan sa gobyerno, di ba? Para ipaliwanag sa atin yan, andito si Attorney Ramon Antonio Sabinorio ng Public Attorney's Office sa Manila District. Attorney, good morning sa inyo. Good morning, Attorney. Attorney, naka-mute ka pa, pero talagang antayin namin mag-unmute. Good morning po. Alright, attorney. Okay, let's get down to basics in terms of numbers. Kamusta na nga ba bilang yung mga yung bilang ng mga batang may mga offenses? Sa ngayon po, ang naka-house sa mga bahay pag-asa natin National Capital 600 610 doon male, tapos 42 female. And out of 652, there are only 44 social workers. 42, gusto ko yung hinighlight mo agad, attorney, no? Meron lang tayong 42 social workers sa ganung kadaming... 44 social workers to 600. Nakita mo yung ratio na yun, Not Inaypat? even 1:100. No? Oo, yun parang, yun agad na nakita ko. Oo. Pero, sa national capitalism po yun, hindi national. NCR lang po. NCR. Pero maski na, those are alarming numbers, 'di ba? And ratio na mga magbabantay. Ano ba yung mga kadalasang offenses nila, attorney? Kalimitan po ang mga kaso po dito yung robbery, theft, solvent abuse, saka physical injury. attorney, paano po ba ang proseso kapag nahuli ang isang youth offender? Gaano siya katagal pwedeng makulong? Ano yung maximum na length of stay? Depende po sa kaso. Pag may nahuli pong, let's say, may nahuli na isang minor de edad, yung nasa initial contact, yung nakahuli, ang una niya pong gagawin, aalamin kung ilang taon ni bata. Kasi yun ang malalaman kung ano yung aksyon na gagawin. Let's say, nalaman yung bata below 15 years old. Ibig sabihin, exempt siya from criminal liability. Although that particular child committed an offense, by reason of age, they are exempt from criminal liability. So, aalamin din ng social worker kung ano yung imposable penalty. Pag yung imposable penalty is more than 20 years, hindi ka agad nire-release sa magulang ng bata. Ang gagawin, dapat mag-undergo na intervention program. Kinakausap yung magulang kung isa-submit for voluntary commitment for intervention program. Pag ayaw ng magulang, ang pwedeng gawin ng social worker, file the proper petition in court for involuntary commitment para sa intervention to compel the child to undergo intervention program. Attorney, we're talking about NCR pa lang, pero usually when we get these yung mga problematic na mga kabataan, ano ba yung setup usually ng pamilya nila pagka ganito? Ang laki po kasi ng role ng family kung bakit karamihan ng mga nakakapag-commit ng mga pinagbabawal sa batas galing sa dysfunctional family. So makikita mo na talagang minsan hindi naman yung kulang lang talaga yung bata sa pansin. Nagpapapansin, gumagawa ng crime. Kaya nga napaka-importante yung ganitong awareness para malaman natin na minsan kailangan lang nila talaga ng avenue for change. Attorney, Minsan covered po itong mga batang to sa ilalim ng Juvenile Justice Welfare Act. Pero na-mention nyo na pwedeng tumanggi yung magulang kahit gaano pa ka-dysfunctional yung family nila na sumailalim dito. So paano po yung sistema na mangyayari? Anong klaseng intervention yung pinag-uusapan natin dito? Oo. Ito po kasi yung para sa mga exempt from criminal liability. Yung exempt kasi from criminal liability, yung mga below 15 years old, o di kaya above 15, below 18, pero active without discernment. They're exempt from criminal liability. So, since wala silang criminal liability, wala kang basis para i-vote. Kaya lang, under the law, if that particular child commit an offense, which is a serious offense, they are directed to undergo intervention program. So, kailangan, para mas madali, kausapin yung parents. Pero pag ayaw ng parents, magpapile ng petition sa court to compel them para yung bata mag-undergo ng intervention program despite of the fact
that they are exempt from criminal liability. How long does the rehabilitation take? And of course, ano po yung mga nangyayari sa rehabilitation center para sa mga bata na nag-commit ng mga crime? Dito po sa rehabilitation intervention program, kailangan tailored fit dapat intervention program para sa bata. Iba-iba. Alamin, depende sa sitwasyon kung anong pangangailangan ng bata. Let's say, nakita na kulang sa edukasyon yung bata, pwede magkaroon ng educational program. Pwedeng subject to yung alternative learning school. Kung kulang naman sa, let's say, ang reason bakit siya nakapag-commit ng crime dahil sa kulang sa financial, pwede rin tulungan financially. Nakapanood doon kasi sa intervention program nakalagay doon paano mo ma-rehabilitate yung bata, paano mo siya ma-reintegrate sa society as a productive member of the community. At the same time, after that, kailangan din mayroon pa rin aftercare program. Oo. Kasi, yun ang feeling ko, yung pinaka-importante, attorney, yung aftercare. 'Di ba? Paano niya may i-carry out yung mga good practices after sa totoong setup, 'di ba? At hindi malulong ulit o mapasama ulit sa mga masamang Barkada. Oo. Pero attorney, ang concern ko, kasi itong age na to, ito yung mag-a-apply ka ng college. Ikaw, dito ka magtitingin or magdi-discern kung anong gagawin mo sa buhay, anong tatahakin mong path. Paano sila magagabayan sa loob ng Juvenile Justice Welfare Program na to na makakagawa sila ng right choices after committing something wrong? siguro, di ba napag-usapan na po natin yung exempt from criminal liability. Dito naman tayo sa may criminal liability. Yung mga above 15, below 18, but Opo. active with discernment. Pag po sila nakapag-commit ng crime, mayroon din po kasi dalawa kasing program ang pinag-uusapan natin pag sa Republic Act 9344 as amended by RA 10630. Yung intervention na binabanggit ko kanina at may diversion program din po. Yung diversion program naman po, ito yung in lieu of the court proceeding. Pag yung bata, inaamin niya man yan, nagkamali siya, pwede siyang mag-undergo ng diversion. Sa diversion naman, parang intervention din to, may mga programa din po doon. Opo. Tuturuan sila. Lahat naman po kasi ng mga social worker trained yon kung anong program na aakma sa bata. Pero attorney, paano po yung scheduling nito? Kasi yun nga, parang barely 1:10, no? Yung mga social workers na naka-assign do sa mga bata. So, paano po nila nababudget yung oras? Or paano nila na ma-manage yung oras nila? Kaya nga po, although po ganun nakakonte, pero rest assured naman po siguro, nakikita ko naman sa mga social worker, they're doing their part to I'm maximize sure. the program. So, for the- minsan for the sabay-sabay year. sila. May mga 20 or 30 in a class, ganun ba? Yung alternative learning school po kasi meron din naman gano'n. Sabay-sabay po nag-aaral. Attorney, eto na, sabi mo kanina kinakausap yung magulang. Paano kung yung magulang, pwede ba, gusto nila i-volunteer yung anak nila na ipasok sa ganitong klaseng yung rehabilitation? Di totoo yan. 'Di ba? Hindi naman lahat nahuhuli, 'di ba? Hindi mo, kumbaga wala namang 24/7 na mata sa yung mga natin, security officers Yes. natin, 'di ba? Parang civilians arrest. Civilians arrest. Kumbaga, di ba Oo. syempre yung magulang mo, problematic yung child ko, pwede ko ba siyang dalhin dito? Pwede naman po siguro kasi kaya nga po voluntary commitment with the consent of the parent. Kaya lang, ang problema lang natin kung may available facility Yun para nga. to help them. You're always, Kasi, it always boils down to may facility pa ba tayo? Kasya pa ba sila? Yung Diba? iba kasi parang papadala nila sa seminary o yung mga ganun. Oo. Papadala nila sa military pag-a-applyin nila para madisiplina. Pero ewan ko kung nangyayari pa rin siya up to now, no? Hindi na siguro uso yun. Kaka-TikTok ng mga bata, di ba? Nakakaloka. Pero ito, anong gusto nyo nang sabihin, attorney, syempre, sa mga magulang natin, guardian na nakikinig, paano gabayan at protektahan ang kabataan? Siguro po, kung gusto natin talaga maging maayos ang buhay ng ating mga anak, kailangan natin talagang gabayan. Kasi sabi nga, kung sino tayo ngayon, nagdidepende yon kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Kaya ganoon napaka-importante ang role ng parents. Kalimitan mo po, sinasabi ko, pag
pag pinag-usapan bata, pag inayos mo ang isang batang nagkamali o nagkasala at naayos mo ang buhay niya, may isa kang pamilya in the future na inaayos. O kasi pag hindi mo siya inayos ngayon, manganganak yan, nadadagdagan yung problema. Pero pag inayos mo siya ngayon, ang kapalit naman yun, maayos na pamilya kinabukasan. So indirectly, napabawasan yung mga nakakagawa ng mali sa bata. The pressure is on Oo. sa mga magulang. Hindi, pero fight, let's just soldier on because we need a Yes. better tomorrow. Kahit nasabihin mo, di ba, na talagang napakahirap nito. Let's save one child at a time. Sabi nga ni attorney, parang kapag ginawa mo yung trabaho mo ng maayos, ng bata pa sila, ng maliliit pa sila, less ang problema in the That's future. true. And with that, maraming salamat, Attorney Ramon Sabinorio mula po sa Public Attorney's Office ng Manila District. Sir, maraming salamat po. Marami po kami natutunan at impormasyong nalaman. Thank you guys. At eto na ha, huwag po kayo maglilipat ng channel mga inay. Sa mga ayaw pa awat sa pagkain ngayong holiday season. Meron tayong tips, syempre, galing sa doktor, no, para hindi mauwi sa ospital ang celebration. Seryosong topic po ito, ha. Abangan yan sa pagbabalik ng Inay ko po. Natagpuan mo na ba ang totoo sa'yo? 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang oras, 10:27. Ang oras sa Radyo 5 True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Inasahan na ng mga health experts ang pagtaas ng respiratory syncytial virus o RSV pagkatapos magtanggal ng face mask ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5 True FM, sinabi ni Dr. Edsel Salvania, infectious disease expert, na pinakamalaki ang bilang na nagkasakit sa baga nang magbalik normal ang mga bansa kabilang sa Amerika. Ito'y dahil nagkaroon ng hawaan lalo na sa mga bata. Ayon kay Dr. Salvania, sabay-sabay na tumaas ang tridemic cases o ang RSV, trangkaso o influenza at SARS-CoV-2. Ang sinasabi naman ng WHO na Mycoplasma ay isang uri ng bacteria na nagiging dahilan ng pneumonia. Kailangan lamang ayon kay Dr. Salvania na bantayan ang mga bata dahil maaaring mauwi ito sa seryosong kaso ng pneumonia. Maaari namang maipasok sa ICU ang mga matatanda kung tamaan ng trangkaso, lalo na ang mga hindi nabakunahan. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City in Mega Manila. 25,000 watts of true broadcast quality. Mas pinalakas, mas pinalawak, mas pinalinaw na tunog ng AM sa FM. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Welcome back sa Inay ko po. Gusto ko yung bedroom voice! Oh, diba? Ang sexy. I love it! I'm starting to bagay like it. Pa sa, bagay pa sa pa-pearls mo. Oo. I-push mo yan. I Ayan. love it. Alice Dixon. Ay, paano yun? Sige nga. I can feel it. I Ayan. love it! Bagay, Mars. Ganda. Kasing ganda mo si Alice. I love it. Oo. Hi, Miss Alice. Hi, Good Miss morning. Alice. Mag-boxing na tayo ulit. Ay. O, diba? Ayan. O, eto na, speaking of boxing, kailangan din natin ng boxing or Yes. cardio ngayong holiday season. Dahil kahit hindi naman natin, pinaplano, napakadaming socials. Dahil nga, kaliwat kanan na nga talagang Ayan, talaga. revenge events tayo kung revenge events katuloy itong taon na to. So, kasunod nga niyan, syempre, talagang meron tayong mga banta ng heart ailments, diabetes, dahil sa walang tigil na kain.
Kasi pag sinabi mo diabetes, inisip mo dessert lang, hindi. Oo, minsan Kanin. kahit white rice, white bread, Oo, lahat pag ng nasobrahan white. ka sa carbohydrate, pag hindi balanse, yung macros na nakukuha mo, 'di ba? Kaya Tas, syempre, Meron akong kilala kahit na hindi sila mahilig sa sweets or sa carbs, minsan nasa lahi naman. oo, Diba? Parang the sa fault in our true. stars. Kaya yan, wala silang tigilan na mag-monitor ng kanilang blood sugar. Siyempre, so ang tanong natin, paano ba natin mamamanage nga yung pagkain ng ngayong holiday season? Paano ba natin mababalanse na hindi tayo feeling deprived? Ikukonsulta po natin yan kay Dr. Melanie Duran, isang diabetes care specialist. Doc Melanie! Good morning! Wow! Healthy, glowing si Doc Melanie, oh! Good morning, MJ and Pat, and to all your viewers. Good morning po sa inyo. Sobrang halagang topic ito dahil ang dami ko, pasensya na talagang morbid ako magsalita, ang dami ko lang namamatay. 'Di ba? Alam mo yung parang after the lockdowns, it's either you went super fit or super wayward. Ako yung huli. Yung pareho super naman wayward na tayo, ngayon, Mars. I'm finding my way back to health. That's 'Di ba? good. I'm really committed na mabuhay. Meron tinart nga ako series Doc, tsaka Inay Pat, yung chika lang, yung mga sa stories, yung parang in today's episode of Ayoko Pang Mamatay. 'Di ba gusto gagalaw ako, salad kakainin ko, yung parang talagang wiser choice of meat, meal kasi napansin ko nga, di ba, Inay Pat, lagi tayong, namatay si ganito, nabalitaan mo ba? Ilang taon pa lang siya. Umattend ako ng bata. burol, kaya ako nagkaganito after gosh. sobrang grief. Ano nangyari? Cancer. Ilang taon? Ka-age natin. Di ba? Di ba, Doc? Laging ganon. Para ngayon, ikaw ba, Doc, bilang isang professional, bilang isang eksperto, magkaroon ka rin ba na surge ng mga patients sa parang, nategi na si ganito, ganito na si ganito, 40s, 30s, 50s, di ba? Ayan. Ikaw, Doc, anong experience mo doon? Oo, Pat, MJ, no? So that's why I congratulate your show to have this topic before the Christmas season. Kasi mapaplano naman natin ang ating activities, eating pattern before the holidays. And yung sinasabi niyo pong mga may early death, no? Pwede nating maiwasan yan. Basta makinig tayo sa pag-uusapan natin sa araw na to. O ano na yun, Doc? O umpisahan na natin. Opo. So, Doc, yung ibang tao kasi, ang haka-haka nila, basta kumain sila ng prutas at gulay bago yung lahat ng makakasala ng pagkain sa buffet Parang table. walis sa katawan. Ano Ganun ba daw? yun? Mapapurge naman daw yung toxins. Totoo po ba yun? Okay. So we always go back sa balance eating, no? Hanggat maaari po sana, babalikan natin yung pinggang Pinoy. Narinig niyo na ba yun, MJ and course. Pat? Yung Oo. pinggang Pinoy na Yes. kalahati sana. Gulay. Beans, gulay. Oo, sige. So, sa mga pasyenteng may diabetes, alam naman ho natin, di ba po, yung pupuntahan nating mga okasyon o party sa isang araw. Iwasan po sana natin yung magdadaya tayo sa umaga kasi pinaghahandaan natin yung tanghali o gabi na handaan. Hanggat maaari, kakain pa rin tayo ng breakfast, no? Anong mangyayari, Pat or MJ, pagka hindi mo ginawa yon? Siyempre, pagdating nung mismong a few hours before the party, gutom na gutom ka, babawi ka famished na ka yun. na. So, ayaw ni Doc Yes. nung IF. Hindi sana. Oo, among people with diabetes. Yes. At sana guided po ng diabetes care team, no trained diabetes educator na nutritionist dietitian Actually, or trained yes, oo. Now, sa clinic ko, napansin ko nga this November, yun yung topic ng pasyente pagpasok ng clinic. Doc, bala kong planuhin yung gagawin ko for Christmas. O di ba ang ganda, pinaplano nila way ahead. Makikinig muna kami. O sige, anong plano mo? And then along the way, titingnan namin kung may magandang recommendations na babagay sa pasyente. No? At kung pwede, after kumain, with your family, sana magkayayaan kayong mag-walking after the occasion. Oo, walking around the streets or kung Yeah. nasa subdivision po kayo. O kaya punta kayong simbahan, ganyan, tapos Oo. balik kayong bahay. Lakarin nyo na lang kaysa Yes. sumakay ng tricycle o ng inyong mga sasakyan or mode of transportation, 'di ba? Oo. Choose to use the stairs Totoo. for cardio kasi nga Tama. nabalitaan ko, Doc, pag 40 years old and up,
buti wala pa tayo doon, Inay Pat, hindi na enough ang cardio. Kailangan may resistance ka na para sa puso mo, sa heart health mo rin. Pero paano yun kapag, Doc, yung mga matatanda na, yung medyo masakit yung tuhod, paano nga naman nila gagawin yung cardio? Anong pwedeng replacement dun sa mga tao na medyo may problem sa mobility or flexibility? At may mga available na exercises na nakaupo lamang at pwede niyong panoorin at gayahin from the YouTube videos, no? You may want to go into Chair One Fitness. Have you encountered that channel in Not yet. YouTube? Design po siya sa mga person with disability or those with Wow. arthritic pains. Ayun naman Wow, pala, guys. ito na, wala na nang talagang excuse. lusot. Oo. Wala nang lusot ang ating mga elderly o yung mga nananakitang tuhod. Pwede ka pa rin gumalaw-galaw at mag-cardio-cardio, Oo. di ba? Oo, bongga yun. Ayan. So anyway, Pipiliin nyo na lang kung ano yung music background na gusto ninyong sabayan. at what suits you best. Check Yan. out that channel, guys, ha? Oo. Mamaya. O ulitin mo, sayang di nakita kanina nagka-cardio-cardio. Ayun, parang sa upuan. Ganun. Pwede ka mag-cardio. Hindi Tama, na Chair pindot na One direct- Fitness. Oo. Ayan. Pero anyway, alam mo, ito pa nga, Doc, no? Kasi actually, marami sa mga Pilipino, mali yung orientation sa pagkain. May food addiction. At feeling nila, ang daming takaw mata. 'Di ba? Kaya, ano yung mga... Yun nga, tsaka may sense yung sinabi mo, Doc, na kunwari may diabetes ka, dapat iniisip mo yung makina ng katawan mo, kung baka biglang may mag-spike up, bigla ka mahilo, etc. How do you beat food addiction? And of course, no, yung takam na takam ka nga before you go into this season. Kasi sana, kung naturally, maganda yung health na, or yung diet mo, hindi mo na nga kailangan magplano kasi ganun ka na talaga. So how do you arrive at that? Tama. Sige. Syempre, generalities yung pag-uusapan natin, ano? Pero maganda, pag nag-follow up kayo sa mga doktor ninyo, magiging individualized or tailor-fitted yung mga pag-uusapan nyo ng doktor nyo bagay sa sitwasyon mo. For example, MJ and Pat, karamihan sa mga pasyenteng may diabetes, may prescribed medication, di ba po? Opo. Okay. Pwede nyo tanungin sa doktor nyo, mag-a-adjust po ba ako ng gamot sa panahon ng Christmas and New Year? Oo, tama. Magpa-update ka sa doktor. Yan. At sa mga naka-insulin, di ba may mga naririnig kayong mga pasyenteng may diabetes, ang gamot nila ay insulin. Maaari kayong magpaturo sa inyong diabetes care team at sa inyong doktor, pag ganito yung kakainin ko sa party, mag-a-adjust ba ako paakyat ng insulin? Gaano karami? Pwede. Everything in Dapat. moderation Pwede yun. kapag may insulin naman na intervention. Hindi, tsaka tama yun kasi sila, may insulin naman ako, pero hindi nila alam na baka iba yung kailangan ng katawan nila come the holiday season kasi iba rin yung eating patterns nila. Parang ganito, Doc, no? Do you also recommend lalo na yung may mga sakit sa puso or mataas yung mga cholesterol Mga to uric have their acid. blood checked? 'Di ba? Yung mga magpa-check up sila bago sumabak sa holiday season para alam na agad nila kung anong pahinga ang kailangan nila. Tama. So, yung mga may heart disease or hypertension, risk factor na po yun in having diabetes. Baka hindi nyo alam na may diabetes rin ho pala kayo on top of the heart disease or hypertension. Tama yun, MJ. So, hanggat maaari sana, no, iplano natin kung anong mangyayari ngayong Pasko. At magkaroon ng self-awareness na ito yung mga kasama ko, baka matempa kong gayahin ko kung ano yung pipiliin nilang pagkain sa buffet table. Tama po ba? Emphasis on Okay. awareness. Yeah. Oo. Tsaka kapain mo At yung katawan kung- mo kasi usually, di ba, napapasarap. Nandyan kasi yung pinsan ko from ganito. Nandyan yung ko, so magpuyat na tayo. Kaya minsan Naku, lang number to. 1 kalaban yan. Nagpuyat ka na, meron ka pang mga diabetes o high cholesterol o kung ano man yan, tas kulang ka sa tulog, nag-alcohol ka pa. Naku, Nako. nilason mo na yung Ayan. sarili mo. Doc, ano nga ba ang rule nyo sa consumption ng sugary drinks at alcohol? Oo. Okay. So sa sugary drinks, hanggat maaari po sana, kung may available na mga diet soda, yun na lang po ang piliin natin. No sugar, zero sugar. Pwede pa rin naman nating piliin yun. Sa mga nag-aalcohol, kung ikaw ay babae,
Okay? Huwag po sana tayong lalagpas ng 1 serving of alcoholic drink. Sa lalaki naman, 2 servings of alcoholic drink. Gusto niyo bang magbigay tayo ng specific examples? Okay. Sige po, Doc. Go ahead. Okay. Kung beer, let's say, ang pipiliin nyo, yung ating, huwag sanang lalagpas ng 350 ml per serving for beer. Pag babae. 2 servings naman nun sa lalaki, wag sanang lalagpas. Naku, wala pa silang tama nun, Doc. hindi Ayan. sila matutuwa. Kung kailangan, Hard na lang. oo, hindi, magbaon na lang kayo ng maraming kwentuhan, di ba? Tsaka kaaaliwan at games. Tama. Para hindi mo na napansin na, ay, 350 ml lang pala na inom ko. O kaya magsayawan na lang. Or pwede ba yung di ba may 0% alcohol na drinks, di ba? Ihalo mo. Pwede. Isa lang yung may 5%. Pero parang hindi Ayan. ako masaya sa ganun. Ako nga, hindi ako masaya. Hindi na masarap yung lasa. Parang tubig na lang. Di ba? Oo, mag-water na lang ako. Huwag na tayo maglokohan. Ayan. But anyway, go ahead, Doc. Pag iinom po tayo ng alcohol, dapat may kasabay na food. Tsaka water. Bakit? Kasi yung mga naggagamot sa mga pasyenteng may diabetes, pag walang kasamang food at tayo ay nag-alcoholic drinks, di matutulog na tayo sa gabi. Ang alcohol po, pwedeng bumagsak ang blood sugar natin habang natutulog. Ayan. Yung tinatawag na hypoglycemia. Oh my gosh. Diba delikado yon sa mga naggagamot ng may diabetes? Oo. Ha? That's why. But anyway, Doc, thank you so much. Ito na, no, we have to go on a gap. But maraming salamat, Yes. Dr. Melanie Duran, Diabetes Care Specialist. Doc, saan kayo namin pwede i-book for consultation? Pwede niyo ako matagpuan sa Tokyo Health Link Incorporated in Molito, Ayala, Alabang, or bisitahin niyo po kami sa Diabetes Care Center of Calamba Medical Center. Awesome. Thank you so much, Thank Doc you. Melanie. Thank you po. Eto na, mga inay, mga itay, lahat na nanonood at nakikinig. Break muna tayo. Ang pag-uusapan natin, of course, isa na naman, di ba? Homeschooling, 'di ba? O gusto mo ba mag-aral ulit? Is it a yes? Is it a no? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Inay ko po. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino. Sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Mainit-init pa, malinaw na malinaw. Dahil sa inyong pakikinig, ang Radyo 5 True FM na po ang #1 news, public service and entertainment radio station sa Mega Manila. Araw-araw niyo po kaming sinasamahan. Mapabalita, drama, kwentuhan, tugtugan, ang saya-saya, di ba? Mula po sa aming lahat sa Radyo 5 True FM, isang super sincere na thank you. Saan pa kayo? Tayo sa totoo. Pagdating sa pag-aaral, may mga estudyanteng mas effective sa kanila ang homeschooling. Maaaring mas komportable sila kapag sa bahay nag-aaral o di naman kaya yung estudyante, 'di ba, malayo sa kanilang preferred na school. So this can be an option. Kaya ang isang eskwelahan mas pinalakas pa ang programa pagdating dito sa homeschooling at syempre ibabahagi sa atin yan ni Miss Maria Lourdes de la Cruz, Vice Principal para sa The Rise program ng Poveda. Hi ma'am! Good morning po sa inyo! Good morning, MJ, and good morning, Pat. Nako, it's a pleasure to be here in your show. Oh, it's a pleasure to have you. Galing po ako, isa po akong produkto ng Poveda. Alam ko, MJ. At proud na proud kami sa'yo. Ay, talaga. Ay, naiyak ako. Yun yung mga gusto ko, yung school ko, proud sa akin. Iba yun, ha? Iba yung proud yung magulang mo, iba yung proud yung school mo. Ma-share ko lang, si MJ ay hindi nakakalimot. Dumadalaw siya sa Poveda at pag in-invite namin siya, lagi siyang available. Yes. So maraming salamat. Tinuturuan MJ. ko rin magtagalog yung mga Povedan kasi hindi marunong magtagalog ang karamihan.
Actually, impress ako. Ang galing mo nang mag-Filipino. Thank you po. Kasi ginawa ko thesis talaga yun. Dati ikaw, hindi ka nagtatagalog. Hindi naman. Mali-mali lang yung grammar ko sa Tagalog. Naloloka sila. Oo. Pero syempre, talagang ang sarap mag-Filipino dahil ang lawak-lawak ng lengguwahe na ito. Pero balikan natin, teacher, no? Ma'am, yung paano nga ba nag-come up yung Poveda sa homeschooling at independent self-paced education? Self-paced pa. Yes, totoo yan. Kasi nung panahon mo, wala pa tayong ganyan, di ba? Oo, nung 2021, during the pandemic, naisip ng Povedan administration na it's about time that we share Povedan education to more students, no? Especially those in the provinces and even beyond the Philippines. Yun ang unang objective, no? Na talaga ma-share natin yung quality Povedan education. Pangalawa, nakita namin na nag-iba talaga ang realidad at konteksto ng mga estudyante namin at mga pamilya nila. Marami nang pumunta ng probinsya, nag-migrate, at marami rin ang nag-suffer sa mental health concerns and medical condition. Kaya naisipan namin na i-offer ang Povedan education in the digital platform in the form of modular instruction. Wow. So modular ang ating homeschooling. Sino-sino po yung mga students na pwedeng avail nitong RISE program? Matutuwa ka dahil sa RISE homeschooling program ng Poveda, pwede na ang lalaki. So we accept male and female junior high school students. Ibig sabihin grade 7 to 10. And sa kasalukuyan, meron na tayong mga male students sa Poveda RISE homeschooling. Nakakatuwa. Na-mention nyo yung Povedan pedagogy. So paano itong curriculum na to? Isa pa yon, no? Kasi ang RISE homeschooling, uulitin ko lang, it means remote, independent, self-paced education, ay akmang-akma sa Povedan pedagogy namin, ang personalized education pedagogy, kung saan, alam to ni MJ, inaalagaan talaga namin ang dignity ng isang bata. At kung ano ang kanyang konteksto, ang kanyang realidad, kung saan siya magaling, talagang hinuhubog namin yan. At dahil ang RISE homeschooling ay kadalasan one-on-one. Wow. Or minsan 2-on-1 or very small group. Talagang natututukan ng mga bata at na-address namin yung kanilang mga needs. Ibang-iba kami sa traditional homeschooling. How so, ma'am? How so po na na talagang iniba nyo yung yung ino-offer nyo sa mga students nyo sa RISE program? For one, as of course, ang ginagamit namin dito ang personalized education pedagogy ng Poveda. Pangalawa, unlike yung mga traditional homeschooling na bahala ang mga magulang, parang bibigyan lang sila ng framework, tapos, bahala na kayong pag-aralan ito, kung ano man ang textbook. Sa Poveda, hindi ganon. We provide subject coaches. Ibig sabihin, may tutulong sa kanilang mga guro sa lahat ng subjects. Wow. So kung halimbawang nahihirapan ng bata, magko-consult siya, mag-schedule lang siya at tuturuan siya ng subject coach. At hindi na mahihirapan ng mga magulang. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang gagawin ng magulang kasi kailangan, alam natin yan, partner talaga ang home and school para maging effective ang homeschooling. So gano'n ang kami naiiba. At hindi lang yan, nagre-recollection sila. Kasi ang Poveda, alam naman natin, Catholic school talaga tayo. So they also have recollections. Imagine, sa traditional homeschooling, wala yon. Meron silang mga guide. May guidance check-ins pa. Halimbawa, nalulungkot ang bata, nag-a-adjust. Merong mga guidance counselors. Oo. Grabe. So totoo. Parang kompletos ricados. Para ka lang literal, nandun ka lang kasi sa remote area. Pero nakukuha mo yung benefits ng isang eskwelahan na on the ground. Kasi may coach ka, may guidance counselor na alam naman natin, sobrang kailangan. Dati, di ba, ma'am, pagka inaypat, pagka nag-guidance tayo, kasi gusto ata natin tumakas sa klase. Hindi naman. Diba? Or gusto natin ng breather, kung nakakaantok yung subject. Hindi naman. Pero, kasi peer counseling club ako. Meron talagang mga... Meron talaga may kailangan nun. But now... maraming nape-prevent magpakamatay na mga bata. Totoo. Hindi, pero there is school. that side of the issue. That's why it's there. But there are a lot before na talagang ganun lang. Diba ginagawa nila
outlet, talagang tumatambay sila sa guidance counselor, which is maganda rin for the guidance counselor, nakikilala niya yung batch na kinasasakupan niya. Pero ngayon, dahil nga napakadaming mental health issue, talagang they work overtime. Kailangan seryosohin. And imagine, pati sa RISE program, may guidance counselor ka rin. Ngayon ko lang rin narinig yun. Pero wow. yung mga recollection na ganyan, yung mga first communion, ano yun, pupunta sila on-site? Or meron din, Kung sacrament, kailangan nilang pumunta. Kunwari, first communion, na they can join. Confirmation, ginawa nila yon. Pero yung halimbawang misa, minsan kasi naka-YouTube. Na ini-stream namin. So, ini-invite namin, binibigyan namin sila ng link. Yung recollection, parang ganito. Naka-Zoom kami, merong campus minister, nandun ako bilang advisor, at nagkakaroon sila talaga ng prayer session at recollection. Alam mo, maganda yung sinabi mo, Pat, yung mga may mental health concern. Kasi totoo yan. Ilan sa mga estudyante namin ang hindi pa handa sa face-to-face. Marami talaga sa kabataan natin ang nag-suffer during the pandemic. At ang Poveda, ayaw naming iwanan sila. We want to accompany them. So, hindi namin sila bibitawan, kaya meron kaming RISE homeschooling program. Ang maganda dito, kung nasa RISE homeschooling ka, after a year, ready ka nang to join the on-site, pwede silang mag-toggle and lumipat sa regular program namin. So, magiging full-time Povedan sila sa campus namin sa Quezon City. Ang galing nun. Quezon City na? Dati Ortigas. Hindi, Quezon City. Ortigas, Quezon City kasi ang aming address. Pero nasa tabi kami ng Robinsons. Alam ni MJ yan. Yes, nasa likod, Pasig. Pero Quezon City kami. Mandaluyong yung gilid. So confusing. Oo. Alright. Ganun siya. Pero paano naman yung performance ng students in terms of, halimbawa, meron na ba kayong experience na nag-college entrance yung galing sa RISE program? Kasi ito ay grade 7 to 10. So, ibig sabihin, magsi-senior high school pa sila. Pa we are working on extending RISE to grade 11 and then grade 6. I see. But it's still in the work. So, dadaan pa muna sila sa senior high school. Pero sasagutin ko yung tanong mo, may mga assessments, may mga tests, quizzes, performance tasks, may mga interview ang mga teachers. And this year, magkakaroon ng achievement test at the end of the school year. Para talagang makita namin kung na-achieve nila yung DepEd K-12 competencies. Kasi naka-base kami sa K-12 and more. Meron kaming Spanish. Di ba, MJ? May Spanish pa. Hola, ¿qué tal? May Spanish kami. Mas magaling nga si MJ dati mag-Spanish kaysa mag-Tagalog eh. Hindi naman. Grabe ka naman. Tagalog talaga. But anyway, ma'am, gusto rin namin itanong kasi syempre alam naman natin yung Poveda Education strives for excellence at kanina na pag-uusapan natin yung mga assessment na ginagawa natin. Pag pumasok sa RISE, anong assessment din yung ginagawa? Para sabihin, sinasabi nyo ba pang on-site ka or pang RISE program ka? May ganun ba? Thank you for the question. Tamang-tama yung tanong mo. Admission-wise, they go through the same admission test. So, wala kaming special. Kailangan maipasa mo ang admission test. And meron din kaming character traits test na ina-administer ng guidance counselors namin. So, tinatanong doon, parang ini-evaluate siya kung pwede ba siya sa homeschooling. Pero kahit pa paano, nag-a-adjust sa mga bata. Kasi walang mga kaklase, walang mga teachers araw-araw. Pero sa Poveda RISE, they can consult the teachers once a week. Kaya they don't totally feel alone. That's nice. At ako ang homeroom advisor nila, once a week we meet. So hindi talaga sila isolated. Nakikita nila yung ibang mga RISE students online. May IW din po ba sila? Kasi Meron. Oo naman, MJ. That is non-negotiable. Doon ata ako gumaling mag-multitask, kaya ako gumawa 5 bagay isang beses. Kasi yung IW, independent siya sa Poveda Education. Very, unique siya sa Poveda Education na lahat ng subject, in the span of 3 weeks, may mga project yan. 1 hour a day, lahat yan bibigyan ka ng malalaking proyekto. So, it can be ambitious. No, it can be an ambitious pareho project. Yung expected output from the people who actually go on site and those who just stay at home. Yes, Pat, tama ka. Kasi ang mga teachers nila, teachers din ng regular program to make sure na aligned. Aligned kami sa regular program. Siyempre may limitation. Kunwari, since wala sila sa campus, hindi sila makapag-PPE.
Hindi ba? Okay. Pero they video themselves. They take a video of themselves doing the exercise, doing the dance. Mas mahirap talaga actually dahil sariling sikap sila. And because of that, we develop life skills and values like independence, order, being organized. Talagang nakikita ko yon kasi may mga batang nag-start talaga sa amin in 2021 hanggang ngayon, napaka-independent na nila. Ang galing. Maraming salamat. Oo, ma'am, thank you so much for that. Saan kami pwedeng lalo na, pwede ba to mag-aral from abroad yung bata sa RISE program? Nako, thank you MJ for asking that. In fact, last year, meron kaming students from Argentina, Canada, and the US. Oo. Social talaga po, Veda. Social tayo talaga. Argentina. Ito yung mga estudyante natin na nag-migrate and they want to transition smoothly. So, nag-homeschooling muna sila. Hindi natin sila pinabayaan. Wow, that's beautiful. Ngayon, they're doing well in Argentina, US, and Canada. In fact, may testimonial sila na nagsasabing nakatulong talaga, naging independent sila because of homeschooling. Sana naman itry din ng ibang mga inay. Oo. Kasi nagulat din ako, marami na pala nag-homeschooling. Lalo na sa ibang provinces. Partner school namin ang Scholaris, Learning and Development sa Palawan. Wow. Wala silang high school. So, yung mga high school nila, nire-refer nila sa amin as homeschooling. That's awesome. I'm sure kasi maraming nag-migrate sa El Nido. Kasi di ba, ganda doon. Kasi ang dami ko kilala nung lockdown doon nagpunta. Para in front of the beach, nag-aaral. I love it. Ayaw nang bumalik sa Manila. Diba? Kaya tamang-tama ang homeschooling. Ang Poveda RISE, homeschooling sa kanila. I hope, ma'am, lumawak pa talaga yung Povedan education at magkaroon pa ng kahit nga yung mga yung mga younger. Mababawasan din ang traffic sa Ortigas. Yun nga actually, mababawasan yung traffic. Tama. I love that. Tama. Kaya I understand yung RISE program na to kasi naintindihan din agad ng Poveda na ang bilis niya nag-adapt na yung mga maraming nakarealize na parents na ayaw nila nung grind ng city. Pero gusto nila ng education na quality. Dito na yun sa RISE. Win-win. Kasi dito wala kang driver na i-hire para maghatid, di ba? Hindi kailangan gumising ng maaga. Investan mo lang yung setup mo. Tsaka, kailangan gumaling yung video skills. Tama. At saka, kailangan din ng disiplina. Kasi pagka yung tinatamad, hindi gagawa, ay maiipunan ng trabaho. Kasi may requirements pa rin. At saka may competencies na itetest. So, dapat talaga tulungan. Home and school talaga collaboration is very important. That's beautiful. Pero alam mo naman ang Poveda, kilala yan sa talagang coordination with the parents, no? Mga PTCs natin, maya't maya. Sa totoo yun. Totoo po yun. Thank you so much, Ms. Maria Lourdes de la Cruz, our Vice Principal para po sa RISE program ng Poveda. Ma'am, maraming salamat po. And of course, you can see the contact numbers dito, no? It's 632-887-68332, admissions@poveda.edu.ph. Exciting! Magiging Poveda! I love it. Thank you very much. Maraming salamat. Thanks, ma'am. Thank you so much. At happy birthday kay Direk Joey Perez and Gwen Ramos. Happy birthday! Alam mo, sana maraming naliwanagan sa RISE program na may ganong quality education pala na pwedeng makuha online. Oo. Actually, pag-guidance yung counselor school ko pa. din sa St. Paul, meron na silang hybrid. Pero hybrid, hindi siya pure online. Mga artiste, sina Julia Barreto, sina Gabi, yung mga nandun sa kabila. Lahat sila dati nag-St. Paul na parang si Sharon Cuneta. Anyway, highway. So guys, yung mai-segue mo lang na may artiste. Oo, hindi kasi todo promote tayo sa school mo. Baka magselo si alma mater ko. So hello po sa mga madre ng St. Paul. Proud po ako sa inyo kahit gusto nyo next time i-guest namin kayo. Kung meron silang ma-offer. Na bago. Okay, guys. So, ibahagi lang po sa amin yung mga topics o concerns yun na pwede nating pag-usapan. Mag-comment lang po sa Facebook and TikTok accounts ng 1PH. At samahan nyo kami dito sa 1PH Signal TV at Radyo 5 92.3 True FM tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Kami po ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ako po si Pat Fernandez. Ako naman po si MJ Marfori. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting magulang. Para kahit may problema, hindi ka mapapa, inay ko po.